ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kinsa ba ang nagsulti sa tinuod? Asa kamo maminaw kung buot kamo masayod sa tinuod nga mga panghitabo? Kinsa ang angayan ninyong pamation aron mawala ang inyong kalibog? Kapihan sa Dipolog, the original, live over RMN DXDR 981 AM, 94.1 IFM o www.rmndipolog.weebly.com. RMN ang inyong gisaligan sa kanunay, ang istasyon nga nagtugan sa tinuod nga panghitabo sa atong katilingban karong panahona. Kapihan sa Dipolog, ang public affairs program nga balanse, patas ug nagtugan sa matuod nga mga panghitabo sa mga dakbayan sa Dipolog, dapitan ug ingon man sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte ug sa nasod. Kapihan sa Dipolog, sa matag adlaw nga Domingo, alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon, live sa Hotel Camilo 1, Dalan General Luna ning dakbayan sa Dipolog. Kapihan sa Dipolog. Maayong buntag, kini ang Kapihan sa Dipolog. Hatod kaninyo sa EPT Media Services ug nanukad kita dinhi sa Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1 ning dakbayan sa Dipolog. Ang Kapihan sa Dipolog ang usa ka public affairs program, duha ka takna nga tulumanon nga madungog matag Domingo nga tanan dinhi sa dakbayan sa Dipolog, dapitan o ingon man sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kini mao ang usa ka public affairs program nga mabati kanunay matag Domingo nga tanan og nagpasalamat kita sa atong mga sponsors, sa atong mga supporters, sa atong mga mga viewers o listeners sa radio o ingon man sa ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com, audio only. Hello to Silbert Dondoyano. I hope you can make it next time para ma-appeal na atong video sa atong live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com. Sa naandan o sa kanunay, kini ang inyo ang regular anchor and host nga si Edes Pahinti Tumo makig-uban kaninyo. Kauban na sa atong mga dinapit nga mga bisita karong buntaga o gingan man sa atong mga panelists nga mao'y mangutana, kauban nato sa atong mga bisita karong buntaga. So, it's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City. Agahapon, kusog kayong ulan o atong deepest condolences nga to sa pamilya ni Auntie Sally Elia sa pagpanaw sa iyaang pinalangga nga kapikas kinabuhi sinong Boy Elia nga gihatod sa iyaang katapusan nga say tawagan na basta burial niya agahapon kapahulayan dito sa North Zamboanga Gardens, no? So our deepest condolences to the family of the late Boy Elia. O labi na sa ato ang past president sa mga Norte Press Club nga si Auntie Sally Elia, hinapunta nga maayo ra ang iyang kahimtang pod karong mga panahona. Og ingon man, salamat kita sa atong kauban dinhi sa kanunay sa atong technical department, pinaagi ni Tax Ilomba. Thank you so much nga kanunay nagtambayayong sa atong Kapihan sa Dipolog para madala sa kahanginan og ingon man sa ato sa live streaming. Og dito sa atong istasyon, salamat usab kang Danny Luod. Sa ato ang commercial break unya Dan, NGCP no, ang ato ang commercial break. Okay, thank you so much. Og ingon man sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte, ang ato ang station manager sa Kapihan sa DXTR nga nahimong posible og nahatod sa kahanginan ang atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Ato usab nga dakong pasalamat sa Zaneco nga dili matunong o brown out ang ato ang Domingo nga Kapihan sa Dipolog, ingon man sa NGCP nga dili gyud nila itunong ang brown out sa Domingo kay haron kanunay nga magtingog kita sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo. Okay, so atong mga guests karong buntaga, I hope nagmonitor man karon, confirm naman to si Attorney Julius Napigkit, elected board member, newly elected board member of the 2nd District of Zamboanga del Norte, and also with Honorable Romulo Soliva, another board member-elect of the 2nd District of Zamboanga del Norte. Samtang kauban na nato karon dire si Attorney Crisologo Desierdo, another board member-elect
of the province of Zamboanga del Norte and our panelists sa Kapihan sa Dipolog. Agsauna sa diri pa siya nato sa Kapihan sa Dipolog, di pa to siya board member, karon board member na siya, board member elect, Honorable Ronelio Boy Lee. In the meantime, atong I acknowledge diri ang ato ang mga kaubanan sa panelists while waiting for other panelists like former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga, I hope he's coming, and also si Edgar Soronda, ni-beg off siya kay si Helen kuno gihubak, basig imong gipahinaykan. Helen, kabalo ko nagmonitor karon, get well soon. Nasa Dipolog Medical Center. Okay. Ako acknowledge diri si Paul James Socolan alang sa atong mga pangidabuhi. Paul James, take it away please. Okay, good morning sa tanan ng Paminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao din sa Zamboanga del Norte, ingon man sa duha ka lakbayan sa Dipolog ug Dapitan, ug sa atong mga listeners all over the world pinagina sa www.rmdipolog.weebly.com. Maayong buntag kini ang programa Kapihan sa Dipolog nga nanukad live diri na sa ground floor sa Hotel Camila 1, Sunburst Fried Chicken, Geralona Street, Dakbayan sa Dipolog. Ang Kapihan sa Dipolog hatod kanto sa maayong kabubuton ug salamat kanto na sa Wilson Elite Ferraren Chicken and Hog Bar kay namaligya ala na sa inyong mga bunhing mga baboy, manok, kanding baka, mapalit usab sila sa makatarunganon kay nga presyo. Pwede sad mo sa orders alang sa mga lechon, special nga lechon nga pwede i-transport gikan sa Dipolog kanto na sa nagalaing dapit dinhi sa nasud. Ang Wilson Elite Ferraren Chicken and Hog Bar gidumala kini ni Ruel Ferraren o nakanimutang sa may bypass road, Staka, Dipolog City. Pwede makontak sa cellphone number o telephone number 212-8370. Ingon masab sa Janus Marketing. Ang Janus Marketing alang sa problema sa inyong mga diferensya sa inyong mga sakyanan. Adto ninyo ang Janus Marketing. Dili kini sa nang klase sa spare parts bisan unsa nga brand. Sa inyong mga sakyanan, ang Janus Marketing gipanagihan kay ni ABC President Honorable Janus Yu sa Quezon Avenue ni Dakbayan sa Dipolog. Ang Kapihan sa Dipolog mapasalamaton sa itong sponsor. Pinagyan kang Honorable Roberto Uy, Governor-elect sa Zamboanga del Norte. O kang re-elected City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Honorable Evelyn Uy. Salamat kayo. Inguman kang City Mayor sa Dakbayan sa Dapitan, Honorable Agapito J. Cardino. Kang Attorney Cynthia P. Alabanza, ang Head Corporate Media Affairs and Spokesperson sa National Grid Corporation of the Philippines, Manila, nga nagpahinumdum kinahanglan atong likayan ang pagdaob o pagtukod sa itong mga Pinoyanan, pagtanom sa mga kahoy duol sa ilawom sa transmission line sa NGCP, kini aron malikay sa peligro ang atong kinabuhi ug atong pamilya. Kang maong pahinumdum gikan sa NGCP. Salamat kadto kang Honorable Senin Angeles, City Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog o Vice Governor-elect sa Zamboanga del Norte. Ingon masab kang Attorney General Jojo Napigkit, City Councilor ug 3rd Assistant Floor Leader sa Gudang Panglungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Ang Everglass Construction Supply, dealer sa ng klase sa glass and architectural aluminum products, girinimutang sa may Kalibo, corner Bonifacio Street, ning Dakbayan sa Dipolog. Pagkikita lang kang Mrs. Gina Hondanero Daimil, ang manager. Salamat usab ngadto na sa Gloria di Dapitan with Fantasyland and Dapitan Aqua Marine Park kunang naila nga dampa. Kinigipagyahan ni former Congressman Romeo Nonong Halosos. Kang Provincial Governor Honorable Rando Yebes, salamat kayo ngadto sad kang ato ang panelist Attorney Roselier Barinaga, former Congressman 2nd District sa Zamboanga del Norte ug Dean sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University, Dapitan Campus, yung sa Dipolog. And Seafoods House, specialized alang sa fresh and mouth-watering seafoods, nimutang sa may Barangay Bara, nasa sa branch sa may Santa Filomena Highway, ning Dakbayan sa Dipolog, gidumala o gipanagiyahan ni Attorney Clyde Naong. Dipolog Rose Kindergarten School Incorporated, alang sa nagdawat kini sa inyong mga preschoolers nga mga kabataan. Ang atong mga kabataan kinahanglan atong ipa-enroll alang sa mga kindergarten school, ang Dipolog Rose Kindergarten School. Nagdawat alang na sa preschoolers aron makato na itong mga kabataan sa walantip nga pangisip ingon man ang maayong pamatasan umulon diha na sa Dipolog Rose Kindergarten School. Kinigi panagiyahan ni Ma'am Rosario Manlusa, nahimutang sa may Lapu-Lapu Street, ni Dakbayan sa Dipolog diha sa Barangay Istaka. Ingon masab, salamat ganito na sa Metro Shoppers. Kini namaligya sa nagkiriyang mga butang alang sa imong panimalay, opisina o sa imong negosyo, pwede sa imong personal. Barato kayo nga presyo, libre na ang carbon kung noon sa mga bagong mga gadget. Kini mutang diha sa may Rizal Avenue, ni Dakbayan sa Dipolog, ang Metro Shoppers. Kang Honorable City Councilor James P. Berdogues, re-elected City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Salamat kayo. Siya ang Chairman sa Committee Rules and Revision of Ordinances. Si Honorable James Berdogues, Chairman sa Committee on Public Order and Safety, nguman sa Committee on NGO
accreditation. Kang Honorable Ronilio Boyle, sa una di pa siya honorable, karon honorable na gid siya. Board member elect, 2nd District sa Buanga del Norte, panelist usab sa kapihan sa Dipolog. Kang Honorable Ruben Ligorio, re-elected City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, panelist kapihan sa Dipolog, ug kang Honorable Peter Co, City Councilor elect sa Dakbayan sa Dipolog. Sila naghatag og kinabuhi nga magpadayon ng ato ang programa kapihan sa Dipolog. Okay, Det? Okay, padayon na Det. Okay, thank you so much, Paul. Gatabi man kud mi diri. Greet lang nako day ato ang fans all over the world nga kanunay ga-monitor sa ato ang live streaming sa kapihan sa Dipolog. Good morning, good afternoon, good evening ninyo sa tanan-tanan nga nag-monitor sa atong kapihan sa Dipolog every week, no? Dayon ga-text man sa siya daw mo acknowledge sa ato ang mga guests karong buntaga. But before that, ako una siyang i-acknowledge pod. So, ang ato ang panelist diri, nga kinakusgan, nga banggiitan, nga abogado, o dili gini siya membro sa silent committee sa sangguniang panglungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Makabuak lag baso. Busa gani re-elected city councilor of Dipolog City. None other than nampiling Konsihal Ruben Ligorio. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Salamat kay Letsi mong panglibak sa atubang. Ang imo na kalimtan nga ang adjective, ambungan na konsyal. Okay. Okay, I stand corrected. May buntag sa atong Pinakaambungan. mga naminaw karon sa atong kapihan sa Dipolog, ang atong umabot ng Gobernador Bertuoy, sa iyang BC, si Atty. Sinong Hilis, ang iyang mga board members nga akong ipainila karon, o ang mga opisyalis sa Dipolog, no? May buntag o ginaot nga muuban ka na mo sa duha ka takna kay niya upat ka board members ang mong gisahon karong buntaga. Mga higala, dito ako. Sa ako sa una dit, sa nangampanya pa mim, Okay. ako may MC, ako sila ipailila, piniagi nila. Mga higala, ang atong bisita karong buntaga, dis kapihan sa Dipolog, usa ka magiitang nga abogado. Siya nahimong iski member, nahimong iski chairman, nahimong sangguniang panglungsod member sa Panukan, nahimong legal officer sa Sindangan, banggiitang abogado, ambungan, murag sa matmundo ang tingog, no? Mga higala ko, ako ihatag kaninyo ang atong board member elect, Attorney Chris Logoy Diciendo. Daghang kayong salamat Panyero sa imuhang mayo kay introduction. Medyo doon na tayo dako tingaling hatagon na ni pagkauman. Mayong buntag sa ato ang mga panelist dere sa ato ang sa technical department sa ato ang kapihan. Ani usab kanato ang kauban nato nga board members elect si Muling Sulibaw si Boyle. Mayong buntag usab sa atong pinamod nga tigpaminaw ning ato ang inila nga programa sa radyo. Niya kita karon magisugod-isugod tingali sa mga butang lungsod nun kung kita magalingkod na. So in the meantime, mayingon lang ko usab, mayong buntag na itong tanan. Ayaw tingali, Bon, kay mo na ginit tinoon. Mga higala, ali ay lain pa higala, ay akong suhod na higala, o atong umabot, ay kumabot. Board member elect na Mulingkod na dyan. Mulingkod na gid siya. Ambungan, ambungan. Kaliwat ng insect, ang iyang basasan ng bot, kung di ba ka madalag hapon na sa guli ang panalawigan, nga bot ko sa siya, bugal doon, ang bot niya siya, halibog ko. Ay, tigiro, pero mayang tao, maghatagon, gani, doy, minyo doy. Kini siya, nagili siyang membro sa, wala siya, manager, diyan ang manager sa Nico. Presidente na siya sa lain-laing mga organisasyon, sa GSIS, na presidente na himo siyang presidente Senate. Ayuhan na kay Pagkali siya ginisala kay sa inglor nga fishing magnet pala siya. Fishing magnet. Kumangin siya. Kuya pala siya magnet. Mga igala ko, ang number 2 nga board member elect sa atong sanguliang panglalawigan sa Zamboanga del Norte. Ako ihatag kaninyo nga atong usa sa mga bisita, Honorable Ronilio Boy Lee. Salamat, Honorable Ruben Ligorio. Kanang bugal-bugal, kung lighter moments mo na. Muna nga akong saligan nga, maabot gihapon na sa probinsya. Sige lang tayong magmugot dito, mag-away-away. Mabuti gihapon yun. Mabuti yung panahon, magbinuangay ka. Alam mo,
ma-distress ba? Madala Diba? gyapon niya gyud. Mong akong nature, di ko na namusod. Na ako pasalamat kay nga nag-abot na pud ning upat kay pagpukli mo iyahin ang nagtago ani. May ni silugoy kay narumas manukan. Kami na dipolog. Ha? Narabag ko na yung protesta na to. Ambot lang kani, sa kani. Ay noon, natural mo ng mga protesta siguro, no? Pero ako, napili ko, di ko kong protesta eh. Muhilak lang ko sa tago. Magkwinta sa mga galastuhan. Pero sige na lang, hindi ba diles, kininga mo ang pagkapili, inaamin yung politika yun, inaamin naman siguro, first timer magawa niya, pero na-feel na ako ang hit sa politics. Ha? Pero balik ko na ako, serbisyo yun ang among tumong, serbisyo yun. Hinautunta nga, kini among serbisyo, dili, utang nga mitang kolor, kaya mo man yung politics day, bisag magbinutan ka, himuon magagdautan sa ubang tao. Pero nga I try my best, yung magbinutan kita. Kaya mas maay matong gikas, gikas dautan na may mutang butan. Kaysa ang butan mahimong dautan. At sa mamu ana. Di ba? So, dagang salamat, Honorable Ruben Gregorio. May bag. Sa edit. Pahiti. Nagingan sila, wagi ko lang mag-expect nga maunarabo. Wala inspect. Pero I'll take this opportunity sa pagpasalamat sa nibutar kanako, kanamo, ug sawa po nibutar. Naglimot og butar. Salamat, salamat ug daghang salamat. Thank you, Honorable Ronel Boyli. Mga ikala, akong isunod ipalila kanina nga ito usas mga bisita. Usap kini the same gihapon nga akong introduction sa among kampanya. Kini mga higala, akong so nagalig puso kinay, no? Sa una pag yun, dahil aktibo na siya. Banker, manager, lahimong konsyal sa Lakbayan sa Dipolog, lahimong barangay chairman sa Punta, no? Senator na siya sa Jesus, no? Dahil yun, kontra siya. Dili basta-basta siya. Sa talaga magpapasigayon. Okay, mga higala ko. Ang atong... baka mo sa iyo pasigayon. Basta magpasigayon. Hindi malay kalimod yun. Mga higala ko, ang akong soon mga higala, ang atong kasamtangang sakop sa nguliang pangunsod na karon na himo lang board member elect. No? Mao, ilain ko dili ang akong soon mga higala. Honorable, ambos, honorable Councilor, Honorable Board Member, Romulo Muling Soliba. Dengan salamat, pre. Salamat sa akong kinakuskang amigo nga kanhi piskal, dan abogado, dan honorable. Pero tidi ay mahala din ang honorable, kaya mapalong mo na pagka-piskal o attorney, may mo namang honorable. O maing buntag ka na itong tanan sa mga membro sa panel sa kapihan sa Dipolog, ug usab maing buntag sa tanang mga suki nga tigpaminaw sa atong kapihan nga mga permanenteng suki gayod sa kapihan sa Dipolog diri sa Kamilawan. Nagpasalamat kog dako sa mga panelists or organizer sa atong kapihan kay kaming upat ka bag-o na piling board member ilag yung bisita karong buntaga. Og siguro mapaminaw na ninyo ang mong mga kulokabildo kay sa musagot mo sa dili mulingkod na gyud mi karong July. Balag unsay may tabo. So giingon pa ni buhi kanina na ako nagprotesta sa ginala na kay ilaw man ang ilang kaugalingong right man na sila, no. So salamat kayo sa atong mga panelists nga karong buntaga. Ani apod ko usa sa inyong bisita. Daghang salamat. Salamat, Honorable Muling Soliba. May gala ko ang kasapusan akong ipalila kaninyo. Last but not least. Ambungan, ito mo lang pres nako. Lagom pres nako. Yeah. Kiling gusto ka na sa kamagitang inyero, banggitang abogado, makalilis na rin. Dahil kiling kon. Kali siya, debonair. Chick Strada ko ngayon. Hindi na ako, ha? Si Boy Lili, Chick Strada. Mga igala ko,
nahimo na siyang councilor sa Nagbayan sa Dipolog, hing-graduate o karon numero 1 nga board member sa Sangguniang Panunsod sa Sambuanga Norte. Mga igala ko, panalumigan, mga igala ko, yasong yun nagala ko nga atong usas mga bisita, wala ko dili si Atty. Engineer Julius Napigkit. Daghan kang salamat sa atong panelist si Yuyo Caligorio. Mura man ka na stage gapon. Konsehal, murag na po sa stage, no? Isinggit na po na itong ngalan. Una sa tanan ako mapasalamat nga gidapit sa atong kapihan karong buntaga. Huwag niya ako mga kauban din Kaniya si Boyle, si Atty. Lugoy Desierto, si Konsehal Muling Suliva. Nagpasalamat mi nga yung may itagan o kagayunan nga makikinabi sa atong mga panelists karong buntaga. O ilabi na usab sa atong mga suking tipaminaw. Dili lang sa Tibok, Segundo Distrito, sa Takbayan sa Dipolog, sa Dupitan, kundi sa Tibok, Lalawigan, sa Zamboanga del Norte. No? Dahil salamat. Thank you so much, Board Member-elect Attorney Julius Napikit, and also Board Member-elect Romulo Soliva, Board Member-elect Attorney Cristologo Desierdo, and Board Member-elect Ronilio Boy Lee. Daghang salamat sa inyo ang pagsanong sa pag-imbitar karong buntaga din sa atong kapihan sa Dipolog, because gituyo mo na ako pag-invite kay Grand Slaman mo diha sa atong sangguniang palalawigan sa Zamboanga del Norte. So, I think it's about time nga inyo pong pakisayran ang atong mga katawhan, labi na tong niboto ninyo, kung unsa po'y inyo mga giplano, no? Nga mga ipasar nga mga balaod nun, kay mga legislators man mo puhon diha sa ato ang SP, unsa inyo mga plano alang sa atong mga katawhan sa Segundo Distrito ng Lalawigan sa Zamboanga del Norte. I think we will start with Board Member-elect Attorney Julius Napikit, please. Daghang kay salamat, Dip. Actually, Dip, no, karon wala pa ta makabalo sa complete or initial executive agenda sa atong governor-elect, no. Kaya ang Sangguniang Panlalawigan, supposedly, mo hatag og suporta o ayuda sa mga executive agenda o plan sa atong governor. And so, sa among individual nga mga plano sa atong mga kauban ng mga board member-elect, doon na may mga giplano o giamot naman gani na gipadayag panahon sa kampanya. But kaning tanan, nagdepende unya sa pagpadagan o sa pagsugod nato sa paglingkod diya sa Sangguniang Panlalawigan. Gani karon asa ko lang kaugalingon, dili pa nako makita unsay pwede na tong buhaton on the last 2 quarters of the year, no? Kay definitely sa July magprepara na po na sa budget for 2014, no? So unsay to makita, unsay naapa sa sa duha quarter na ning 2013, diha na to makita kung sa itong una po nga mapadangat ng mga programa o serbisyo, mga balaod nun nga dapat ipasar haom unya sa executive agenda, no? So karon medyo di pa kay na mo ma-preempt, pero during the campaign nakita na mo og unsay angay nga buhaton sa bag-ong administrasyon. Ug kana dili kay nimo pasalig ta, pero we will definitely start to work according to unsay mo nakita sa during the campaign ani mga lugar kinahanglan sa daghanan serbisyo o paghatag og mga benepisyo sa atong katawhan. Dili lang sa Segundo Distrito kundi dili sa Tibok Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Yes, sir. Thank you so much. Follow-up question before we'll go to Board Member-elect Romulo Soliva. You're speaking of the campaign period, and yes, doon na mo yung mga gipang saad or gipang istorya dito sa mga katawhan to vote for you, no? To gain your trust, no? To gain their trust. So, diha sa inyo ang nalantaw naman ninyo daan, because we are residents here in our province, nakaibalo po tatanan siguro unsay naitabo sa atong probinsya. So, in your personal opinion, sa imo lang personal capacity as the board member-elect of the 2nd District of Zamboanga del Norte, ano po imong priority program to add to the table of the incoming Governor, Roberto Wayuy? Sa akong nakita dito, no, dili kay yun nga naglisod tag-abot sa kabukiran.
but definitely ang ato yung infrastructure. Ang infrastruktura nga wala gyud modangat dito sa wala umapabot sa lakyo kayong lugar sa atong mga suok nga mga o hilit nga mga kabaranggayan. Murag numero 1 na lagi pangayo, no? Kay bisan tuod og dunay ayuda gikan sa atong pinalangang kongresista, ang atong congressman elect pod, no, nag-electionist. Mga infrastruktura nga iya pong natanaw nga angay para sa atong mga kabaranggayan. Pero nakita na mo, dili kaya ni Congressman labad-labad lang, no? Gani, ang kahigwaos nga nadungog nila ang ngalan ni Bertoy, dili lang sa segundo distrito, nagpakita sa usa ka paglaom nga unta sila pod, malakbitan o maayong panerbisyo, ilabi na gyud silang kadalanan, sa ilang eskwelahan, sa ilang tulay. Sa tinuod lang dit, ako mismo karon nawala na ang murag kaikag o kaning gana unta nga mulingkod na tungod kay nahadlok ko nga dili ato matasag-tagsa og hatag ang magipangayo sa tanang katawan sa lalawigan sa Bukid del Norte. So paglingkod na mo siguro by June 30, madayon man po siguro na. Madayon, June. Even though doon ay mga protesta, pero ako sa lakbit sa isa ng protesta way back 2010 og imong atong kahinumduman sweet po to. Murag, hurot na may kapildi po, no? 2010. Pildi man po tanan. Pildi po tanan ang LP candidates, board members sa second district. So, I think, and we relied on one thing, no? Ang automated system. PCOS 2010, PCOS 2013. So, sige na lang. Anyway, sa June 30, or a week after that, siguro makahanay na, magkaabot na ang mga board members elect sa first, sa second, or the third, together with the vice governor and the governor to talk on the executive agenda and unsa mabuhat sa sangguniang panlalawigan to support that agenda. Sugdan, pagtikad unya ang gipangayo sa itong katawan sa tanang tulo ka distrito. Dili lang sa segundo distrito, dili pa maingon sa itong katawan niya. Tungod kay sa, yes, sa first district, medyo apay kita dito. Dili, gitanaw na to asa na kinahanglan o prioridad sa paghatag sa itong panerbisyo o mga programa. Salamat. Okay, thank you so much, Board Member-elect Attorney Julius Napikit. We will hear from Board Member-elect Romulo Soliva, sir, please. Hello, Dad. Good morning. Sa katong gipangutanan nimo ganina, Dad, sa panahon niya maglingkod ni, sa pagkakaroon, sa ako lang personal idea, dili pa ko ka-set up og unsay atong mahimo kay wala pa man gyud kahibalo usay ang among paglingkod karon labi na from January to June wa may kalibutan unsa pay mga transaction diha sa atong probinsya. No dayon ang wala pa pod mi kakita og unsay total budget nato for the year 2013 o usab kung unsa nay status karon sa atong financial capability or financial status nato sa probinsya. Noon during campaign that no, usually doon ako issues nga akong concern about health, labi na sa itong mga hospital nga in fact ang mga katauhan nga dili maka-afford makabayad hinoon. So doon ako concern more on health services. Labi na nadungog magudto nga kanang ma-admit ang mga hospital nato sa Norte, walay maayong serbisyo o kana po usab nga kulang og medisina. So tagaan po siguro unta nag-priorities labi na kung dunay budgetan ang health services. So sa pagkaron dili pa kay may kakuan kay sa giingon ni board member elect Julius Napikit nga tanaan para usab nato ang executive agenda kung unsay ka support pod sa Legislative Department. Ang ako lang obserbaran nga siguro sa mga katawan nato wala pa gyud sila ka hibalo gyud unsa no kay usually kaning mga board members we are in the Legislative Department. Pero aside gyud ning ato mga katawan kung ay mga personal nga problema no moduol gyud nato nga in fact dili po nato makaya kay sila pa magbabalaod duman gud unta ta dayon maabot man ta sa mga personal nga problema. Pero so far so good. In fact, karon sa pagkakaroon konsyal pamangko up to June,
ako may gadala sa Appropriation and Finance, ako pong lantawon ang atong financial capacity, usa pa na yung mga obligasyon. Kaya we do not know that no nga, karon na pa tayo dagkong mga obligasyon karong tuiga nga kinahanglan si tulon pa. By next year siguro, murag mahinahinay ka plaster na. Sa giingon ni Board Member-elect Julius Napidkit nga by starting July, mag-start na pod ang planning sa budgeting sa 2014. So inaala lang dito ako ka istorya. Ang ako lang pod no nga kaning among paglingkod karon, so mandato ginis katawan, ako lang pod mintras nakapaminaw karon mga masuki natos kapaminawan nga dako gyud po akong pasalamat kanilang tanan nga tungod nila nakalingkod ko. So mao ra pa ako ikasulti. Thank you so much. We will hear from Board Member-elect Attorney Crisologo Desierdo, sir. Dagan kayong salamat. Nakalimot na ko, mangayo ko pasalamat sa ato ang kadagkuan o nagdala nining ato ang programa nga nahimo kitang usa sa mga guests dinhi sa ato ang programa. Ako sab nga pasalamat una sa atong mga katawan sa Segundo Distrito nga misalig sa atong kandidatura nga maoy nahimong dalan paingon sa atong kadaugan. Sumala sa giistorya sa duha ka board member-elect, no? Tungod sa maot nga sitwasyon karon sa probinsya, ang tanan nakabalo kung pila ang utang nga gisubang sa probinsya. At this point in time, dili ta makabungat og mga ambisyoso og dagko kayo nga mga legislative agenda. Kay basin pa man mo fail tungod sa kakulangon sa pinansya sa ato karong probinsya. Bida as it may, sa atong pagpangampanya doon na kita personal nga mga legislative agenda nga atong gipanuhan nga atong iduso sa konseho. Una niini mao ang pagpa-increase sa daily compensation rate sa ato ang mga trabahante sa Kapitolyo. Atong naibawan karon nga 265 pa ang daily wage rate sa ato ang mga GO employee nga ang atong probinsya gitawag man nga first class province dahil ang atong Dipolog City usa lang ka third class city apan nag-implementar sa mas dako nga sweldo sa atong mga trabahante. So ang ako ang plano kung mutugot ang ato ang panudlanan sa probinsya nga atong iduso ang pagpa-increase sa maong daily wage rate nga mutupong lang sa Dipolog aron matagaan og dakong oportunidad ang ato sa mga trabahante sa munisipyo. Usa niini atong rebyuhon ang medical health care program sa atong probinsya kung doon na manggali implementar sa kasamtangan pa karon nga administrasyon o kung dunay angay nga idugang o angay nga usbon aron mahimo nga dunay komprehensibo nga healthcare program nga mahatag nato sa atong mga kaigsunan labi na sa mga kabos moy ato gayod nga atong kining paghimuon. Usa sa model sa mga LGU ani ang atong city government of Dipolog mihatag og dakong kantidad para sa PhilHealth coverage ato ang mga tagdipolognon. Mahimo kini sa province kung mutugot lang gyapon ang atong panudlanan. Usa kini sa ato usab nga iduso nga legislative agenda sa ato niya nga paglingkod. Dayon aduna kitay plano nga adunay usa ka gitawag nga provincial tree planting day sa usa ka tuig bisag kasaalang by way of an ordinance nga maimpusar ngadto sa tanan nga barangay, local and provincial and national officials and employees nga makatanom gyud og kahoy sa usa ka tuig. No, mga estudyante ba? So ato ganang tanawon para sa atong pagtabang sa atuang ekolohiya. Dayon, pinakapobre man tang probinsya sa atuang tibok Pilipinas, gikinahanglan nga atong ayudahan ang programa kining gitawag poverty alleviation program aron matagaan nato og kahigayunan nga atong mga pobreng kaigsunan nga hinay-hinay nga masinso silang tagsa-tagsa ka panginabuhi. Naitabo kini sa lungsod sa Siayan, no? Ang ato ang
mayor dito sa Siayan, si Mayor Flora Villarosa, sa iyang paglingkod sa iyang primero nga termino, wala mo dawat siyang sweldo. Hinunua ang mong sweldo yang gihatag sa mga kooperatiba organisasyon aron imong kapital sa mga kooperatiba nga gimugna dito sa kabarangayan. Iyang sweldo mo gigamit. In fact, sa iyang primero nga State of the Municipality Address, ang 600,000 nga iyang nahatag sa kooperatiba sa kabarangayan, nahimo ng 1.8 million. No, 1.8 million. So, nakatabang kini sa pangilaboy sa tao. So, usa kini ka mayong approach kay nakita man nga nagmalampuson sa Siayan, pwede kining gamiton sa probinsya. No, pwede kining gamiton sa probinsya. Galing lang, nagagad kini kung doon na bayin sakto ug tukmang pundo ang atong probinsya. Wala kong magingon nga ang akong sildo mo ay akong dili dawaton. Iyan ang gitubag. Dayon ihatag sa atong mga kooperatiba nga mugnaon, no? Basin si Muling ug si Julius ni-react man basig sila mo imuhatag. Ako ipaklaro na ko nga dili mudawat ko sa kong sildo, dili ni ibutang sa kooperatiba akong sildo kay mora po niya ito taong gisaligan. Mao kini pipila nga naunaan na to nga legislative agenda nga atong paningkamutan nga matuman ug mahimo sulod sa ato ang termino isip board member sa segundo distrito. Daghang salamat. Thank you so much, Board Member-elect Attorney Crisologo Desierdo. Last but not the least, we'll go to Honorable Board Member Ronilio Boyli. What can you bring into the table in the sangguniang panalawigan of Zamboanga del Norte? Your microphone na to. Tayo sa rally, ako manggapoy, kinalahian, nagdiri, ako nang gapo. Pasabot. Next question, ikaw maguna. Daw may pasabot, ani. Yes, go ahead. Ayun ako'y kinatiguangan o kinagwapuhan. Really? Hindi ko ka, saan ako pag-istorya ni nga, nahurot naman nila istorya tanan? Ha? Ug sakuan pa, when we cross the bridge, mag-istorya ta. Kaya karoon pa man mong, ng July mo function as board members. Simbako, napa may ung sa tulay. Simbako, tugas tulay, mahugmo ng tulay, di may kalahos. Anyway, nabatbat naman nila ang mga legislative agenda nila. During sa mga rallies, ako magyong emphasize ning tulo ka sectors nga matap na to ang potentials. Kining youth, women o senior citizens. Mga gini mga hidden power biya sa elections. Tino ba na, dayon, hinoon, ang permero na kong tutukyod kini yung sports development nato sa probinsya. Kaya nakita na ko, kita mga sportsman man ta, sportsmen. Neglected kayo ng sports development sa probinsya kay tanaw na ko sa ato sit-up committee raman ato nang imo ang council nga doon nag-separate nga office for sports development. Naka ng sports development, mukamin man ng youth development, mukamin man ng women empowerment, kaya naman po mga batanon nga babae, nga women na, dili girls ha, women na. Dayon sa tourism, potential tourism, di lang kay aning tourism nga sao na to pagkuha na nino nga pasikat lang unsa ka na basta kay murag dunay kuwang gyud dayon kining gitawag og accountability murag nay kulang gyud sa accountability sa kada opisina sa atong probinsya mo nang di lang ta mang saad no kay maot kay musaad na din nato matuman mo nang tutukan nato ni para nako So, balik ko na ko, when we cross the bridge, kung katabok na tas tulay, we will talk this seriously. Thank you so much, Board Member-elect Ronilio Boyli. Pangutana, gikan ni Consiel Robin Ligorio, kay ganina rin ng gasikat. Salamat, Sir. Ay, basta magkayang basta ko nga. Nagsalaan ako isulti ni Board Member Pleno. Kaya mo serious siya. Wali ko kaso. Seryoso sa istorya, di ko kato, pero seryoso na gila ako po ko sana mauli. Dito magsugod niya. Dito nga po niya magsugod. Reklamo siya nga nung ulahis siya. Kung sa inyong buhaton, kalon ha, ang probinsya, sa pag-usaon yung dinigar, bangkaruta. In a sense nga, sumala sa akong initial ng haibawaan, nakag-utang. Sana, nakag-utang. Dayon, kiling utang makasagaw ng kamagaruta kay asa ala-ala di nyo na bayaran, no?
Dayon, dakong utang na napo ko na wala. Confirm na nga, dili official. Daghang mga unliquidated account sa probinsya. Nakaroon ang pangutana. Kung ano kayo mong agenda, o saan ba kayo inyong buhaton ani karon? Kaya iniglingkod ninyo, mag-atubang mo o usa ka dakong problema, pinansyal. Inyo kang masugdan ang inyong mga plano, magkana ka lang tourism, iyaha, public television, sa kayo mo liya, Pasiro? Financial, iyaha po, infrastructure. Kaya yung pagyayaw kalihat, di ka tama na siyang tilaok na nga, nakatubang, maglingkod mo nga, magsunod sa saka panggobyerno nga medyo, apikigil, pangkaruta. Hindi naman magkaruta yun. Because of so many indebtedness obligations. At unhon si Honorable Buili. Nasumsum ko muna, kaya pa man may kalingkulong kasubay o magkaruta ba yun tinono sa dili. Pero assuming tingon yun, assuming, well, ang function na mo sa board member sa legislation naman gina-actually. Kan pagkukod ang mga naka-agian ng pagkabangkaruta sa probinsya, it's more on the executive department. Pero nevertheless, nabong mo may power to investigate, to call this sa mga committees in aid of legislation. Okay. So, buhaton na muna. Buhaton na to. Kinsay accountable, amog yung tawgo na mong pa-explainon, ngano na. Basin in aid of legislation, makasulbad ta sa mga loopholes o mga doon na mga problema, anong dawin sa sistema. The problem na, doon. Okay, yung problema na. Pero ang po talaga karon usawa na to. Usawa niyo mapangita og bayan na yung pundo. Sa ikataba ninyo sa inyong gobernador nga makahatag mo kapundo mo aron mahimo yung tuburan sa inyong mga proyekto. Kawasan lang investigasyon nga parehang putag pitch. No, ako ipokito na bugog. Sulti nga masulbad na ako na, no? Pero kanagay bahay ng financial nga simuling murag duro sa interest sa Committee on Finance atong ilabay na niya as mulibot ng pangutana. Pero nevertheless, mo ayuda ko niya. Whatever will be, assuming siya mo chairman, no? Assuming, mo ayuda mi. Basta kaayuhan lang o makatabang ta sa problema sa probinsya. Kang board member, Lugay Licerdo. Sa pangutana nga gihatag ni Panyero Ligorio, in the first place, ang atong buhaton gyud sa paglingkod, tanaw na to ang financial capability sa probinsya. Unsay problema sa finansya, bahin na ng loan. Kay bisan pa to doon na loan nga dako ang probinsya, doon na may mga kwarta nga magamit yun para sa mga proyekto. Dili man na nga gamiton lang para lang sa pagbayad sa loan. Pero gikinanglan nga tutukan ang maayo nga kining loan nga bayran na nga sa dali-daling panahon, no? So whatever resources left in the province, mo na atong gamiton sa mayong paggamit aron makahatag tag mga proyekto para sa mga katawhan. O gikinanglan nga kanang abot sa probinsya, maayo po nang mabutang po lang sa mayong mga kamot, mayong paggasto. Kay ako nasayod ug ako nagatuo nga daghang mga income sa probinsya nga wala mahatag o wala madapat sa insaktong pagdapat, no? Nagatuo ko nga kung ang kwarta nga mosulod sa panudlanan sa probinsya kung maayo lang pagdala, nagatuo ako gyapon nga bisan sa dakong utang nga gitubang sa probinsya makahatag gihapon ta og mga proyektos katawan bisag ginagmay lang. Mo na akong pagtuo. Thank you, board member Licerdo. Pre, ato ka tong board member, honorable board member Soliba. Ikaw mo sigurado mo kung ikaw yung chairman sa Committee on Appropriation, Finance. Unsa kay ka tampo mo panlitan? Mga tubang mo. Kaya to mura na ito presumption, pero presumption nga nagibasihan yon nga mo'y tinuon. Palitan karon sa mo pag-augment o paghatag o una imong banabana imong plano nga maayo ang pagdala sa atong panudala niya. Inoon po, no, sa akong personal opinion lang ni siya, to increase our ang atong panudlan sa ato pa, we will look into sa mga activities nga maka-income ta, then minimize expenses.
So, as of now, dili pa ta kakita sa probinsya kung saan na to pagpangitag income. Unlike in the city, nga natin mga ordinances pag-increase na to level sa economic enterprise. So, atong tutukan karon ang atong panudlanan o unsay status. Kung doon naman galing mga utang, atong tan-awon sa ng utang o legal ba na o dili. Kay kung pananglitan utang-utang ra na nila dayon walay klaro ang ilang mga transaksyon, dili na pwede nga bayaran po siguro nato. Ang nangutang mo bayad. Ikaduha, tan-aw nato ng gisgutan ganina ni board member elect Lugoy de Sierdo nga naatay mga income sa probinsya. Ato po nang reviewon kung ang income na nasulod ba ka na sa punudlanan o gigamit ba ng personal. So makita man nato sa mga transaksyon. So, siguro atong tan-awon ana ang atong financial obligation, itong giingon nimo pre unsaon man nimo paghatag og kaayuhan nga maka-income. So, minimize expenses. So, kung ang mga expenses nga unnecessary, dili na siguro na to himuon. In fact, nadungog na ko nga more than 2,000 kabok mga GO. Kung ang mga GO ni expense ka, ug wala sila mga trabaho, so, aron ma-minimize atong expenses, ilimit nato ang atong mga transaksyon nga unnecessary na para maka-standby ang atong financial para makamit po sa atong mga obligation. Inana lang po na akong tan-aw no kay daghan mang akong nadunggan nga more than 2,000 kabok mga gipangsilduan nga walay trabaho. So, makita man siguro na nga i-minimize nato. Paribita sa city nga kung trabaho ka, sweldoan ka, nagyo kay trabaho. So, para makakita kita o klaro gyud nga, sila ba, transparent gyud ang transaction na to diha. So, para mau pa po na akong naabot sa akong idea sa pagkakaroon. Thank you, Board Member Soliba. Ako lang pasingit po ni gawa sa the same question. Ako ay papunaw ng board nga. Na may proyekto, na may kalihukan sa Sambuga del Norte, sa pagamanan, makuling Hudyaka. Usa min yung nahuna, ipanayon yun yung klasya sa Hudyaka or maghimong muglaing Hudyaka. Ikaw lang sa. Wako kibalog kung saan ilang term nga Hudyaka o tanawon po siguro ang expenses ana og necessary ba desirable para sa mugasto ra mga 3 million or karon sa 6 million. Kung magasto man siguro para inana itabua para nako dili siguro maayo kay daghan man kayo kanung kinahanglan og gastuan nga importante gyud kaayo. Labi na si mga kabukiran gani ubang gani mga hospital nato para sa sindangan. Kulaw og tambal, walay maayong doktor unya mo expense ta ana nga naamay ka kinahanglan nga gastuan gyud ato nga magamit gyud. No siguro kanang gitawag nila yearly nga annual celebration or araw ng Sabunote, makita siguro tagpaagi pod nga maayo ang pagka-selebrasyon nga daghan pong maka-appeal pero dili ka over expensive pod. Okay, sir, before ni Board Member-elect Attorney Julius Piquet, I would like to play the devil's advocate in this case, no, about the Hudyaka Festival. That's been going on for how many years under the administration of Governor Rolando Yebes? Yeah, 8 years. Okay. So, matod pa, ang essence yun sa Hudyaka Festival is to sell the province of Zamboanga del Norte through agri-tourism. In a sense, we are putting the province of Zamboanga del Norte in the international community. Because naabot naman po ni sa gawas, okay, admittedly. So, ug mamaligya kag produkto mo spend po ka, di ba? So, in a way, tungod kay poorest province ang Zamboanga del Norte, quote unquote, so gihimo ning Hudyaka to sell the province of Zamboanga del Norte to not only the national community but also in the international community. So what's your comment about this? Bakride ko. Bakride. Il siya to no, to sell your product, sa to, ibaligya ang imong image, kinalang, kailangan makubit ang image, mabaligya ka. Yeah. Ang mabaligya ka, kailangan lagi po kay return investment, di ba? Yeah. Okay. Of course. Ako pag po na mapugkahay, matawag niya ang return investment, ano niya? Ang Hudyaka.
sulod sa pila ka tuig. Muna nga ako pong ipatubag si Was ni ako sa ipakuha ni Juan. Dili si Konsiya Soliba o niya. Si Konsiya si board member Buhilik ay kini siya mo may tourism lang siya. Siya na may muhit sa tourism gyud. Masa may kasulti mo niya. Member ni siya. Okay, member man ka sa council before? Kasulti mo na. Yeah, you have experience. Okay, go ahead. Before, director ko sa Tourism Council, sa Bukad Muti Tourism Council. Muting kung tawag na unhan magong edit. Bilang kay agree ang international and local tourists ang target yun aning hudyaka. Ibaligya ang atong probinsya not only sa Pilipinas, apil na atong sa international. Pero mo na gina atong ingon nimo maka-justify ba ang expenses o pila ang influx sa tourist as against sa expenses. Mao na pangutana. Maayo man ang concept sa hudyaka. Para nako maayo. Kay ug makatabang nas probinsya, why not? Ug di makatabang naman ipadayon man nato, di ba? Labi na nang usahay magbalik-balik nag kapila sa usa ka lugar. Nang makalihukan nga pagkapinag pamulitika, di na maayo. Di ba? Ang concept ko na to attract tourists. Dili kay baligya nga atong kaugalingon or mahalinta. Di ba? Dili na we have to admit it, inani man gini murag inainani naman eh. Namimbolo ka sa Tourism Council yan. O lagi po, nabantayan ako, for the past 3 years, wala ko tawga. Wala ka tawga? Wala na. Pero sa membro pa ka, Wala ko balo sa kaliutan na dia. Honorable member, board member, sabi mo na masigdan, doon na kay epekto? Sa diha nga pa kay Itsapuira? Sa first 2-3 years siguro, celebrations, doon na impact. Doon na substantial gains. Pero na-feel na ko, eventually murag na-politicize na, meaning pila, I don't know sa iluwag na yung mga sakitanan ng mga dugan, murag na gikultura na mas pila ka tao, meaning wala na ang function sa council. Meaning, I don't know sa ako lang nga personal perception kay for the past 2-3 years, wala na ako mag-apil-apil sa kalihukan sa Tourism Council. Gani ka ng hudyaka, murag tulo ni katao ang nagakuin ang word kay alaala mo yung agik-ik, alaing nog katawa festival, murag ang hudyaka murag fitting bagay hudyaka, that means joy, to celebration. Arita ni Kwan, ni board member Soliba. Salipat sa maadto ni board member. Board member Pierdo. Atong patiwas ron. Sa may kasulti ka mo nga, buraman og mahilig magkaani niya atong kalihukan. Sidan kanino. Ikaw mag-sayo mo head sa chairman. Imo na wala ka, maayo ka ang padayon ang hudyaka para lisan lang ba? Ano lang po yung maayo ng concept na, no? Purpose. Katabit ang giingon ni Edith ganina nga ang purpose sa hudyaka to sell the product of the province of Zamboanga del Norte national and international. Parihara na apres sa usa ka tawo bang nagpakita siya maisang tao, no, pagpakaon siya daga siya mga bisita, dagkong tao nga maisang tao. Pero ang iya ang mga helper walay mga kaon. So gibaligyan nato ang province in what way gibaligyan nato kana lang pag-show diha pag paboto, pag-showdown in one week. Gapabaligya ra ba na niya sa likod di ay daghang nag-agulo. Kaya na pobre man ang probinsya. In what way ibaligya atong province? Inconsistent ang dating. Gapasikat ka mo baligya sa probinsya nga nahimo manganit ang tourist. Di ba? So di inconsistent ang dating. Mo expense ka on the other side nagkalisod nga gikinahanglan pinansyal. Karon o Gojaka in 1 week lang unsa man nga product ang gibaligya kana lang product nato nga ga shoota ga gwapot ang mga cottages Correction ang gamailing mo. Di lang kay agree ko ano na. Turista pod nga kuan atong mga tourist spots nato na Manuroy kaning gibaligya ang atong mga potential nga tourist spots para atong katong na cave sa Manukan, katong pinyahon sa Sibutad, kani atong Sungkilaw sa Dipolog ug uban pa nga mga tourist spots. I don't know og effective ba ang pagbaligya. Wala nako ka Sweet ang ginagawa ka. meaning wala nako di kana seriously serious speaking. Kuan mamang gina ang main purpose. Precisely nga ni come up ng hudyaka kana ganing sa norte
agi na sa Tourism Council meeting na mo. Kay giawat-awat na mo tong Kamsur, Camarinesur, gi-shortcut og Kamsur kay ang Kamsur effective sila, successful sila sa ilang tourism industry. Mao toy gihimong usa sa awatanan. Muna ang sanuti kay tao taas mag-ayo nga magsapid mo dila kuno nang sumbuang dilunte mo nang himong sanuti. Okay. In fairness sa Hujaka, so pumasok ko nung ipatubag ko rin si Matubag ko, mangutana ko sa suito sa Hujaka. Anyway, May actually, kanina, gi-explain man kay former member of the Tourism Council. Anong issue ni ha? Atong i-discuss Yes, dire. okay. Okay. Intelligent Pero, discussion. nahimo ba ni siya ang usa ka institusyon or ordinance kaning Hujaka? Doon ba ni siya usa ka ordinansa, no? nakadungog og institutionalize nila by passing an So, ordinance. definitely, sa ordinance, makita na to unsay concept, unsay purpose, unsay possible return of investments, ug natuman ba ang mga provisiones sa ordinance, no? So, diha tama, siguro, makita at anak pohon, diha na to makita og angay ba, no? Angay ba ipadayon, angay ba nato nga ilisan o ato bang i-improve or enhance ang mao nga ordinansa, no? So, ato patanawon kay si Nong Boy Lee, ang former member sa Tourism Council, medyo kung makita na to ang complete ordinance yun, siguro ana ta makahatag sa tong opinion about whether ato ipadayon or atong i-amend or atong putlon yun o ilisan ng lain. Abo giro ko sa pag-gisot ni board member Soliba nga sa to nagagulo. Para pista ba? Mapugusag pista, bisag wa tay kwarta mangutang ta ang naghatag utang ilighuman, humagpista, kaon yutran. Human liya sa utang. Utang. Ora no? And mulakbit gamay ko sa Go ahead, before Attorney Richardo. bahin sa mga investigasyon no ato nadungog pa man nato na tanan definitely sa media nga dunay mga unliquidated or mga transaction nga wala kay mosunod sa proseso, no. Siguro sa parte sa Sangguniang Panlalawigan, dili naman ang second district, dili lang kami upat, na pang first and third. We will be assigning committees, syempre. And the certain committees will be tasked to look into that. Dili pa tayo makadiretso, na kay these things are for the courts, no, or for some administrative bodies. Depende po sa vision niya sa Intero as a collegial body sa Sangguniang Panlalawigan, together with the executive department to pursue some investigations or defining of cases on these alleged transactions or unliquidated advances. So, di karon medyo, pero that's a duty and obligation of every government official kung makita na ito na to protect the interests of the people, dili lang sa kasamtangan, ang kanyanto, siyempre. If some people are accountable, then let the courts or some administrative bodies decide for them. Trabahoon lang sa mga membro sa Sangguniang Panlalawigan o sa ato ang administrasyon ang angay buhaton para sa katawan sa Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much, Board Member-elect Attorney Julius Napigkit. We will hear from Attorney Richardo, please. We are talking about Hujaka. For me, there is no question about the motive of the purpose for which the Hujaka is established. I know for a fact that that is established for the promotion of tourism, and that is a valid police objective. Ang problema dia was it pursued by means that will answer that will achieve the purpose intended. Para kanako ang aktibidades o mga events nga gi-implementar sa panahon sa Hujaka wala makaserve sa purpose. Kanang paggasto og dagko kayo nga kwarta para sa mga municipal booth. No? Kanang mga activities nga unnecessary nga dili gid ka-attract og mga turista. Dagko kay gasto wala makaserve sa purpose nga maoy dugukan sa paggama sa ordinansa nga nag-establisar sa Hujaka. So dili gikinahanglan nga ang istorya ni Board Member-elect Boyle ganina nga i-promote ang mga tourist destinations within the province. Dili na kinahanglan nga magasto pa tag 6 million just to promote these tourist destinations. Na mga packages nga magama mahimo na to nga less expensive
expensive nga ma-promote ang ato ang mga tourist destinations. So, ako pwede ta mo gasto og 10 million basta ang impact o resulta maka-benefit more than 10 million or more than sa atong ginvest. So kung mo gasto ta sa Jaca og 6 million, atong tanawon kung sa epekto, kung sa benepisyo nga nahimo sa probinsya sa paggasto sa 6 million. Sa gigasto nga 6 million sa Jaca, I guess wala maka benepisyo ang probinsya nini. Nagasto lang nga walay impact, nagasto lang nga walay benepisyo nga nakuha ang probinsya. Dili wala ako kumingon nga undangon ni. Atong tanawon kung makaayo ba atong i-modify ni kung nato ipadayon i-modify na to nga ang activities o events nga naglangkob sa Jaca kinanglan maka-attract yun og tourist, maka-promote yun sa tourism nga ang gasto ang epekto o ang impact mas mudako kaysa atong ginvest. Okay, thank you so much. Board Member-elect Boyli, doon na siya ika-add. Lagi, pero ang problema na institutionalize naman na may tudiman siya na. So, once ka magkalingkod, konsultahon na to ang mga tao nga doon nagay kay balubahin aning tourism development o mga tao nga maka-derive tao mga ideas. Dili kay wala na to ang Jaca per se. Parehara ko po ng adin na tayo magpista kay ato nga ipailam ang ginato atong probinsya. Pero not necessarily at the expense bitaw sa atong panudlanan. So, kana nabantayan na ginago as the celebration went on. Murag nagkompetensiyahin na yun ng Jaca o pagsalubok, kabantay mo. Why not i-complement na to? I-complement na to. Kung sa kalihukan sa probinsya, mapay kalihukan sa Dipolog. Kaya ang Dipolog, whether you like it or not, naman tagalingkod sa mga Norte. Kapital mong gina. So, instead of magkompetensya, i-complement. Not necessarily nga maggasto tagdako pag yung gaya. Ay, sama. Sa imong produkto in span of 5 days, ugasto 6 million or 5 million, makakomplement ka na sa atong mga pagbaligya sa atong Wala na another story. Kaya actually ang tourism development should be a year-round activity. Dili kay pagpagyo nila sa tourism council o maghimo lang sila kalihukan nga dili kinahanglan magasto na ko kayo. Muna importante ang consultation. Aron makita na itong side effect anang actually ang point is siguro para itong tanan o sa tanang naminaw sa nakasabot the point is wala matamagkuhan sa mga celebrations. Kinahanglan mo sa ka local government unit for that purpose, for that matter. Pero ang gisgutan na to, I think everybody will agree, is the excessive expenses. Mo itong gilikayan, no? Ang sobra nga atong pagtanaw nga. Pero ang purpose, pareha tatanan. Ang atong sigurong mga dynamics, kung saan pagpadagan sa maong celebration, pareha ra. Hindi pa tayo kita rin mga laki, no? Daghang kay abogado sa karon nga administrasyon, no? So, actually, ang ato ang nakita from the outside is the excessive expenses. Atong pagtanaw. So, kana ba itong tanaw, whether it's excessive for that purpose o pwede pa nato pagkanyan, no? Muna ako part nga wala tamingon nga undangon na atong talawon kung unsa ang impact. May commensurate ba sa atong gigasto? Kay ang mayong pangatungdalan pang gobyerno na kung unsa atong ginvest mubalik yun nato ang dako-dako nga kwarta. Kaya mo ginansya. Dili mayo nga mo invest ang kwarta nga mo kansi. Kay negosyo man na I would disagree nga na institutionalize na ng Jaca dili na pwedeng undangon. Para nako kung dili na mayo, pwede nang undangon. Di ka na by way of an ordinance. So matog yapon ng maundang by way of ordinance, no? Ato pwede na to siya undangon. Pero ang ako lagi lantaw ng Jaca, ang mga events lang o activities nga naglangkob sa Jaca mo'y dili mao nga wala siya maka-serve sa purpose. Wala siya maka-promote og tourism. So, kung ato nang padayonon, mga fireworks. Ang fireworks sila mugasto sila tag 100,000, 200,000 unsa may impact ana kuno sa promotion sa tourism. So wala na, no? So kung dili undangon atong i-modify
nga ang mga events ug activities nga naglangkob sa Jaka maka-serve sa purpose. Ang firecrackers lagi po impact kaya muto-muto ni magkakulatan ng mga tao. Dami kayo. Board Member-elect Muling Soliva, please, after him, ato tas commercial. Katulad ang gisko ni board member-elect Julius Tapiket Excessiveness. Ang hitabo mao ni sa katong gitawag na to pagsalabok sa Dipolog. Pinipak the year 2002, barangay chairman ko, tanang barangay paapilon yun sa pagsalabok festival. Pilay na gasto nga nakasikan mi sa punta is 300,000. How much more katong first o third o uban to mga barangay. So ang hitabo karon nakita sa mga kabarangay nga ni expense sila kada barangay nya dakora one celebration na to pagparit. So tanawa ang hitabo nato sa pagsalabok ron. 1 week celebration atong pagsalabok festival from May 1 to May 31. Pero tanawa ang atong parit karon. Usara ka contingent pero nag-compress na siya og tulo ka katawan, like people, Muslim, Christians, and Subanin. Mauna nga, usalan siya ka contingent pero ka-compress na siya og tulo ka grupo. So, padayon gyapon ang celebration sa ato pa wala na siya mo expense og more than 6 million. Kaya in fact sa barangay ito sa tag 300. How much more karon nato nga usa ka contingent, usa ka showdown, nahimo malagi ang celebration. Diba? So tawag ingon nga excessive nakita sa Dipolog nga i-minimize ang expenses, mao toy gihimo karon. So nahuman gyapon ang celebration. Okay, thank you so much. Ipaung-ong ang imo ang pangutana ni Paul James. Then, tubago nila human sa atong commercial break. Go ahead, Paul. Okay, before tayo break, alang sa tuang mga tigpaminaw, dabi natong tuang dunay mga pariente sa gawa sa nasod at ang mga OFWs, mga ilang mga pamilya nga diyan sa lawigan sa Buanga del Norte. Ang atong pangutan na pabita sa mga apat mga board members sa Buanga del Norte sa 2nd District, kung unsa po ilang mahatag alang sa tong nagpaminaw karon nga tuwa sa OFW in return sa ilang gipang-invest din sa Buanga del Norte, unsay mga kayuhan nga mahatag sa mga magbabalaod sa Buanga del Norte alang sa mga OFW para sa Buanga del Norte, labi na silang pamilya nga nadin nga sila ni Bobo, sila ang nihatag sila ang kaniang inaguan to dito sa gawas dan niya din sa Sambuanga del Norte unsay ma-expect sa to mga OFW gikan sa Sambuanga del Norte. Inigbalik na to sa tong pagbalik sa kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much. Ato ta ni Danny Lord sa istasyon. Danny, take it away, please. Radyo mo nationwide. Para sa mga hindi nauubos ang trabaho, sa mga 3 oras kong magpagwapo, sa lahat ng may bagong nakilala, sa mga gustong magpamis sa tropa, para sa mga laging rason ng traffic, at sa mga biglang nalipat sa night shift, sa mga bagong tata, at sa may bagong bahay, may Emperador Light na naghihintay, may barkadang lagi mong kasabay, may Emperador Light na naghihintay, gawin nating light ang buhay. Drink responsibly. Pagpanyawan style. Paita ni uy! Lugos mong kalakaw og tarong aning akong hubag pinakob! Pwerte dyan sa kita ilakaw! Niyagin sa kumbugan! Nausa ka do'y tiban? Naluya ba ka dayon anang imong hubag nga pinakob? Nga wa man nakabot sa duha ni mo kabulang nagbitay? Ako ganinoy? Nga naghubag yun ako Danlak! Muduwa pa magani kong basketball! As! Unsa man imong sekreto, Goliath? Sus, noy! Panyawan liniment lang ang tirada, noy! Haplasi ang hubag sa panyawan liniment para muwag tangatan ng trouble! Dali na, noy, tiban! Magduwa na tag basketball! As! Pagpanyawan style. Siguradong mohamis ug muputi ang imong kutis sa bag-ong Celebrity Beauty Soap with glutathione. Paggamit na ko sa Celebrity Beauty Soap, okay kaya siya sa akong pamanit. Wala na nagakinahanglan og lotion kay hamis kaya akong pamanit ani. Nindot siya sa sabon kay hamis jud mo nung. Nindot siya sa pamanit nimo nya makatinaw sa imong natural nga kutis o makahayag sa imong panagway. Ang ako igaingon sa ilaha, testingin ninyo ni kay maayo kaayo ug affordable pa gyud. Celebrity Beauty Soap with glutathione. Kutis Gold, kutis celebrity ka. Tatak RMN.
Oy, pre. Asa ka adto? Ay, muadto ko ila George. Mag-unsa man ka dito, pre? Butabang ko nila kay magtukod man sila og balay. Oh, mao ba? Asa po dapit, pre? Ingon ni George nga duol man daw sa may transmission structure. Unsa? Oh, kung mao ka na, makuyo ko nimo. Mutabang ka sa pre? Dili, muadto ko. Aron pay baluon sila nga dili maayo ang ilang buhaton. Tungod kay mahutang sa delikado ang ilang kinabuhi kung magbalay sila duol sa transmission structures. Mao ba di ay pre? Anahala, dili ta magdugay aron mapugnan sila. Busa likay ang mga butang nga makahatag og kadaot sa atong palibot, ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaigmag, pagmabinantayon, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Radyo mo nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang laman ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ang iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Luzon, Visayas, Mindanao. RMN Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kapihan sa Dipolog, the original since 1980. Okay, thank you so much, Danilo Od, dito sa ato ang istasyon. Balik kita sa ato ang tulumanon kapihan sa Dipolog. Duha katak na nga public affairs program nanukad live diri sa Sunburst Fried Chicken ground floor Camila Hotel 1 in Dapan sa Dipolog, aired live over RMN XDR og live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Kauban sa atong mga bisita karong buntaga ang upat ka mga bag-ong napili nga mga bukal sa segundo distrito ning Dalawigan sa Zamboanga del Norte. Dunay nakaung-ong pangutana ni Paul James Hocolan kabahin sa mga investments sa mga OFWs o mga remittances nga na dapat diri sa ilang gibubo diri sa atong komunidad ug unsa po inyong siguro mga balaod nun puhon nga ipanday diri sa guniang panlalawigan sa Zamboanga del Norte para po masuklian ang ilang contribution diri sa ato ang komunidad. We will go first with kinsa man, okay, board member elect Ronilio Boyle. Actually, gining sa OFW investments, it's more on Dipolog City. Sa nakita na ko. So, atong ilabay na sa local government units, ilabi na sa atong mga konsyales. Pero in case of naagyo sa probinsya, well, we will review the ordinances nga mahimo ni conducive sa
sa pag-implementar ang ilang mga investments. Mura na gawa, mangita ta og paagi nga instead nga abugo na to sila tungod aning mga dagko na tong mga sa OFW. So mangita tag mga paagi nga conducive sila o kanang maingganyo gid sila mo invest ilabi na sa mga municipalities kay tan-aw na mo ron mura dipulog ra man ang investment sa OFW. Ayo pa sayop ko no pero kasagaran na ubang lugso pero pero balik ko na go, it's more on sa Dipolog City o dapitan ba na mangani nabay sisindangan pero I don't know og nabay OFW nga nag-invest aning mga lungsod sa La Libertad, Mutya, siguro I don't know, no? Abot tanang aso tanang tanawon sa nato, no? Then balik ko na mo, we will make amendments or paagi na makonducive ang investment sa OFW sa mga lungsod nga gisakupan sa Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much. Honorable Boyli. Yes, sir. Attorney Julius Tapikit, please. Katong pamulong ni Nang Boy kanina about giving a conducive environment for business, no? Tara, siguro di man na makuha sa interprovincia by municipality siguro kay ganyan yun siya ang city of Dipolog lang. Pero po inadunggan sa mga munisipyo ko na may negosyo nga nag-invest ang mga OFWs, no? Ang pinakasiguro lang nato ipasalig sa ato mga OFWs, no? Kanang ilang kahago dito sa gawas, ilang pagpadala o dollars, mga remittances na din eh. Ang ilang buhis, no? Ang ilang buhis, sigurado nga atong gastoon sa insakto, pag-protect sa ilang negosyo, no? Pagpalambo sa ilang negosyo, pinagisang siguro makadugang pa ang sangguniang pananawigan, pinagis sa ordinansa, muhatag nila og tax relief nga na sa ilang mga negosyo. But then, ang pinaka-importante, ang una yun nga mga paniguro sa atong mga administrasyon nga ang ilang mga buhis. No? Mabalik sa kadaghanan ng katawhan, isip serbisyo, programa, protection sa ilang property, sa ilang mga katungod. No? Muna pinaka-importante nga mahatag sa gobyerno sa iyang katawhan. And second, ang benepisyo niya ng ila pong mahatag, isip mga atong mga lumulupyo, makatabang man po sa palibot, no? Trabaho, no? Paghatag o income sa munisipyo, bupadulong mo siya po sa buhay sa local government unit. So in a way, it's a cycle of pagtabang sa matag usa from the private sector to the local government unit, gibalik sa local government unit ang serbisyo programa sa private sector. No? Thank you so much. Yes, sir. Before you, ato una si Board Member-elect Desierdo, please. Kabahin sa investment sa atong OFWs by way of business sa ato ang lugar. Ang kalagmitan gud sa businesses, nanas jurisdiction sa ato ang mga tagsa-tagsa ka local government units. Wala na sa probinsya. O kung doon naman ganay diya sa naana sa jurisdiction sa probinsya, ang insakto na itong istorya ni Board Member-elect Julius Tapikit, tax holidays, baka imposition of kining less taxes. Pero ang ako nakita nga complementary effort nga may mo sa probinsya to protect the interest of our businessmen is to preserve and stabilize good peace and order condition. Mao ginay pinaka-basic and very important ingredient sa pagproteher sa interest, whatever interest atong mga katawan. Mao ang stabilization, preservation of good peace and order condition. Thank you so much. Very well said. Kini ako pangutana ninyo, importante kaini nga mahibawaan sa to mga naminaw karon, di lamang sa mga nibutar ninyo, kundi concern kani sa tanang katauhan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte because atong mga taxes mapunta man ini for one, okay? Gusto sayran sa mga katauhan sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, although dire bisita nato kaniadto, I think that was last month, no, after the election, si Vice Governor-elect Senen Alvis Angeles regarding sa construction, renovation, anang naang ato ang Capitol Building o kanang sangguniang Panlalawigan Building.
Okay? Sa previous administration, maingon ta kay munaog naman sila karong June 30. So, without any going into details, because we are running out of time also, dagan pa ta mga issues, pwede ba masayra nato ninyong upat isip magbabalaod pohon sa sangguniang palaluwigan kung inyo bang suportahan ang istorya ni Vice Governor-elect Senen Angeles nga ipadayon ang nasugda na nga renovation sa Capitol Building o sa sangguniang panlalawigan building. Okay, we'll start with Attorney Julius Napigit. Yes, sir. Go ahead. Ako may kinabataan. Sa kuwan, actually, the pronouncement of the Vice Governor-elect, no, si Honorable Senen Angeles, he was very careful. Ngayon siya nga, padayon nun, pero wala siya may padayon nun ang loan. No? Definitely, usang po yung opisinahan ng taon sa atong bagong gobernador o sa atong bagong vice-gobernador, sa mga bagong opisyalis na pili sa Intero sa Bunga del Norte, kung dili na to, kumanon ang nasugdan na o tiwason baka na nila po ang Kapitolyo. But definitely, we have to look into, pag-abot sa bahin sa kwarta, we must be very careful. Dili ta kaingon nga ipadayon ang loan kay ipahuman na to ang Kapitolyo. Ang ato nga, we will be going into some other funds, matanaw tag pwede mahuman sila siguro nga pondo. Kung makita na to nga dili na ngayon ipadayon ang pagpa-release sa giloan sa kanang administrasyon, no? So ang paghuman o ang pagpadayon sa loan is a different things, no? Different thing. So ato nang kung ano nga ipaklaro na to, human na to Kapitolyo, aron na po ikopisinahan ang bagong administrasyon, pero not necessarily nga ato ipadayon ang loan. Thank you so much. We will hear from Board Member-elect Romulo Soliva, please. In fact, naman itong giingon ni Board Member-elect Julius Napigit. Doon na ka-issue. Unsang pangutana, humanon ang building o humanon ang loan. Natural, ang building alang gumpon po nato kay magama po taga itong kalingkuran. Nanam na di tiwason, kaya na may gasto ana. So tiwason, pero ang issue diha kung ang loan mo hisgutan, di sa may magkataog opinion na o unsaon na nilang nag-apply sila og loan o unsay procedure ana ang pag-apply nila, pagbayad ana, pero kanang building siguro kinahanglan matiwas na para doon na may kalingkuran, doon ay kuan. Sige, thank you. Okay, thank you so much, Board Member-elect Romulo Soliva. We will hear from Board Member-elect Crisologo Desierdo and later si Board Member-elect Ronilio Boyli if they agree with the pronouncements of Board Members Julius Napigit and Romulo Soliva. Yes, sir. Go ahead. To continue the loan is one thing, no? To finish the renovation is quite another thing. Ang atuwa, I subscribe to the idea of Atty. Napigit nga lain nga baruganan ang atuwa sa pagpadayon ba sa loan ato padang tanawon. Kanang pagpadayon sa renovation nga nagitay laing mahimo ana. Nasayop man o wala ang miyaging administrasyon sa paggubaan ng katong Kapitolyo ug Legislative Building, wa nagitay laing mahimo. Kundili ang pagpahuman na gyud ana kay unsa may ato ang gamiton sa mga empleyado, sa mga opisyalis sa probinsya kon dili na mahuman. So I subscribe to the idea of finishing the renovation, no? Atong umano ng renovation pinaagi sa kwarta nga pwedeng magamit gikan sa panulan sa probinsya kay dili pwede nga atong pasagdaan nga magtiwangwang lang ato ang building, Capitol Building. Okay, thank you so much. Board Member Ronilio Boyli. Kana usa gamitan na tiwason yun na. Pareha lang mabuhat kag pila ka nga ang hagdan. Kuwang nagduha alang mulukso ka na. Imo ginang tiwason. Whether the loan is irregular or not, that's another story. Thank you so much. At ito salain na po nga issue. Di na ito kalikayan. Okay. Konsihal Ruben Ligorio, please. Dama ko'y linghola sa mga katawan. Nga kamiyagang investigation nila to yung padaot na sigig loan. Nagtukol o hospital yung loan. Itukol o convention yung loan. Karoon na po sa pag-dilibit sa Kapitolyo yung loan. Biyang nato na kasatabo namang loan. Pero kamukha, no? Sa inyo karong paglingkod karong Hulyo o sa iyong paghupot sa tulo ka tuig nga katungdanan
Sabi niyo mo na wala ka, maabot kang panahon nga musugod, umuhula ko mga mulon mo, aron matumal na inyong ipangnaal sa kampanya nga, infrastructure, public television, kamo na ba ma-approve ang mga loan? Sabi niyo na wala, ako yun si board member ni. Kanang loan, kung sabi niyo sa panautang, maayo man ang utang. Basta, duha, number 1, ikinahang lang mag-utang ta. Ikaduha, makabayad ba tayo sa utang? O ikatulo, para asam ng utang nga. Maayo ba ang purpose o dili? O dili, anong mga utang man ta? O maayo, then makuha itong duha ka pamulong ka itong primero nga makabayad ba ta? O maayo ba ang purpose ng pangutang? Anong dili? Di ba? Pero ang pangutang nga ito murahag aron masudlan na itong bulsada, lahat na po ng istoryahana. Hindi na po na maayo. Okay, thank you so much. Lain na ito nga issue. Kay, kuan man kanang timing kay ni naa silang upat diri nga mga magbabalaod puhon sa ato ang segundo distrito sa Lawigan, Zamboanga del Norte. Atong pangutana, Grand Slam, di ba? Ang Liberal Party. There is a city, 10-0. Okay? Sa province, daghan kay ang nilusot majority, no? In the second district alone, kamong upat sa Liberal Party gyud nakasakay. Okay. So, the governor is from Liberal Party, vice governor elect is from Liberal Party also. Now, considering this situation, like inyong gingon ganina nga unsay executive agenda sa gobernador mo suportar mo tambayayang, but does this mean to say nga mahimo pod mong stamping pad sa gobernador because rubber stamp sa gobernador kay kamo usar man og partido, because dili na to ikalimod nga naadjud nga mga panahon nga i-insister siguro like sa Pinoy, nahitabo sa atong nasod, nga i-insister sa presidente ang iyang executive agenda, pero dili pod madala diri pod sa Congress, no? So, pag abot dito, news agahapon, givito na lang sa presidente, kay wa nagkadimaho ana. So, along this line, mahitabo kaning niya, nga you will just say yes, 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 or do na po may time where you will stay firm and say no. Yes. We'll start from you, Attorney Julius Piquet. Salamat, Bet. Isip medyo dugay-dugay tayo mag-balawd sa City Council. Nakita na po na ito ng ang gulo. Actually, nag-istorya tao executive agenda, wala na nagpasabot nga ang tanan ditong executive, mauto ang gibutang sa mayor. The executive agenda na may LESDAC or LEDAC meetings, di ba? So it's still a collegial decision between the executive branch and the legislative branch. Paggawa sa executive agenda, mura na o produkto sa both the legislative and the executive department nga kinahanglan nag-implementor officially sa sangguniang panlalawigan sa collegial body like a resolution, an ordinance, or an appropriation ordinance, no? So, kanang executive agenda, general term na gikan na sa buhatan sa hite-ekutibo. Pero wala na nagpasabot nga wala participation ang legislative department. It's a product between the meetings of the mind of the governor, the vice governor, and the members of the sangguniang panlalawigan, or for that matter, the sangguniang panglungsod. So, di kay kumahadlok, ana. And yun ang maingon, himo may rubber stamp. Bahay na himo rubber stamp. Okay. Dugay-dugay ta sa city government, doon ay panahon nga, magbunanay rin po may hapit o mapa-eraser sa mga kauban, ballpen, no? O dili magkasinabot. And kaning klaseng pagpakita sa panerbisyo, God, actually, kung usa makayo sa kadaghan, at katong minority or katong wala mahiyon sa majority, have to give way, no? Naandad na tanang na dili po tanan nato gusto mabutang sa papel. It should be the intention or the plan of the majority. So, definitely doon na po yung mga pagtuki unya sa membro sa sangguniang panlalawigan before an executive agenda nga moagi dito paghahatagan o favorable nga pagsuporta. And kung sa ako nakita nga pamaagi sa city government ni former city mayor Roberto Uy, karon natong governor-elect, dili na siya mo direct support nga akong gusto mo ni, he will call the presiding officer or the chairman of that committee nga diha moagi kung angayan ba
pwede ba ni o dili. So, to save time, idusok dito for refinement na gyud. Not necessarily nga pagdebatihan pa gyud kay doon na may mga legislative executive meetings na itabo. Kung iyan nga pamagi, mas madali ko kauban. And ato ta nga kauban na to ang administrasyon, ang ato presidente, ang nakalamian, ang nakawala sa akong kahadlok date, no? Actually, hadlok ko nga katong among mga plano sa second district na ganina. Dili na mo madadalig patuman tungod kay wata kabalog unsay panudlanan sa atong provincial government. Pero sa laing bahin, ako po noon, membro ta sa Liberal Party, ang atong presidente mo ay chairman sa Liberal. Siguro, kung dunay kalisod ang atong pangamahanan sa panudan sa tumagahanan karon, makapangayo ta sa national government, no? Para mapadasog, masugdan gyud ang atong labi na ang gipanghangin ang proyekto sa pangkatawan. Thank you so much. Board Member elect Desierdo. Kabay na lang posibleng mahimong rubber stamp ang mga membro sa Sangguniang Panlalawigan. Kining ubos niyo igsoon, dugay-dugay lang nga maestro sa Philippine Government with Constitution sa COSTCA. O agay sa atong pagka-maestro na yan ang subjika, kanunay kitang ipahinumduman ang check and balance mechanism sa executive and legislative branch nga gidikta sa atong batagang balaod nga i-preserbar ang separation of powers. Now, kita dugay-dugay ta nga nahimong konsyal sa lungsod sa Manukan. Si Mayor Eugene Caballero kaniadto wala pa sa LP. Nahimo tang fiscalizer diha, no? Kung dunay mga laka nga di taganaan ato yung gihatag ang atong independente nga desisyon nga dili mutuman sa unsamang lakang sa executive nga dili mayo sa atong panglantaw. Gali mao kini ato ang dugukan sa atong kampanya sa mga eleksyon nga kung unsa ang failure nga nitabo sa probinsya, dili lang kana sala sa executive branch, dili lang sala sa gobernador, kundi naay complementary nga sala ang atoang legislative branch tungod kay ila mang gikonsintihan ang dili maayong lakang sa gobernador. So, bota ko'y pasabot nga, so para sa I am concerned, kung mayo ang lakang sa atong executive department ni Governor Bertoy, kung mayo ang lakang musuporta ta. Apan ako muingon din sa kanginan nga kung dili ako makauyon sa plano nga ipadasog sa ato ang gobernador, akong ipakita ang akong independente nga desisyon sa takna nga panahon. Thank you so much, Honorable Lugoy Desierdo. We will hear from Board Member-elect Boy Lee. How independent are you soon as a legislator of the province, knowing that you are a neophyte in politics among you here? Ako, team player ko. Team player. O sa basketball pa na, kung sa'y sulti sa coach, tumanon ako. Basta mudaog lang ang team. Pero mingon siya nga, mingon ang coach nga, piangin na, alahi po na. Di ba? Ako willing ko inog rubber stamp. Basta kaayuhan sa probinsya o sa atong mga katawan. Mura nung politiko, ani. Di ba? Lagi, mingon ko, sugot ko imong rubber stamp, basta kaayuhan sa tanan. Sa probinsya, sa mga katawan. Sugot po ko ginong rubber stamp, bisag dili kayuhan, basta siguro po na ko nga, ang gistampahan, walay ink, walay tinta. Balikaw na ko, namatas partido. Ngano magpakito magitag, maglaban na yung magigtas panit, ani. Labi na sa panahon sa pangampanya, to the extent ka nga mo, below the belt na ta. Pero nanatas pangagamhanan, ang yapotas partido, pero team ta, grupo ta. Aron mo daog lang ang atong grupo o atong probinsya. So, dili ka mamiang. Okay, we'll go to Board Member Tuling-Tuliba. Ako naundit na kay mag 9 years na mga karon being councilor, dili gyud ko membro sa silent committee o dili ko kasabot kinahanglan pasabton jud ko. No. Dili man kalikayan nga kauban mes partido kung may kauban moderate lang kag nga wala ka kasabot. Na may asay makasabot ka pero ang transaksyon wala matukma ba. So ang pasabot ako legal or illegal. So ako kumpiyansa man ko ni Governor-elect Bertoy kay nag-abot mi sa usa ka term niya nga pagka-councilor nako nag last term siya. So far
wala gyud ko gikadlukan. Kay in terms of financial transaction, safety gyud ang iyang pagdala. In fact, katong giingon ni Board Member-elect Julius Napiquet, nga prior to the approval, doon na may silbing giingon nga legislative and executive meeting para tan-awon og in terms of financial ug gamiton, legal ba og dili. So aron pag abot na dito, hapsay na. Kung hapsay man siguro ang uban makaingon nga mga rubber stamp kay approved dayon. Pero wala. Umana man na gisabutan kung medyo dili maayo, makita man na nato diha, di ba? Mao na ang dili giingon nga basta ako og dili ko kasabot, dili gyud ko di ko makasabot, dili gyud ko moando. Kinahanglan pasabton ko ug sakto ba gyud ang ilang pagpasabot. Daghang salamat din. Okay, thank you so much. Meaning to say, prinsipyo ang inyong gipairal. Puhon diha sa inyo ang paglingkod sa Sangguniang Panlalawigan sa Buanga del Norte. Nakipanawagan before the question of... Yes. Manawagan unta ako kay kagapon, may text ang akong supporter dito sa lungsod sa Manukan, dapat sa patunan nga o kinsa tong nakuha sa akong streamer pasalamat. Atong tarpaulin dito nga dako kay 4x8 gitangtang ko no kagahapon. O dili man kay wala naman. O ngayon mo, yatong iuli kay dako man to. Yang kuha tong daan katong na 5 vote, katong among doon ni Builing to katapan. Saan to para to? Dili oy, tarpaulin to. Wala gihimo to pa. 400 kay to. So manawagan ko atong nakuha to ay uli to kay Lisan atong na 5 vote ang daan. Kaya atong pasalamat pag-voto. Gihimo na tong trapal. Gihimo na tong trapal. Pareha to sa ako dito nga nahimo ng trapal. Okay, we'll have the question from... Duwa rin po sana kaya ako lang lumpong rin po sana kahapit ang time. Una po sana mo ni. Usabi sa mga source of animosity between the provincial board o ang Sangguniang Panlungsod o Sangguniang Bayan o ubang mga lungsod. Muna yung mga actions sa mga board members nga wala ba og stick na kaayo bitaw pag-aprobaran ng mga mangirok o ordinansya. Wala ba, lipot na yung ginalot, pero ano ba kayo ba? Very physics in technicality ba? Wala ba, mag-inapostol doon nga, sinalay bright, ano? Dahil, nalaman mo na palitan sa board member, how lenient are you? Hindi pag-ingon nga, o dinigil ang ikuan, yan lagin i-approve. Pero, unsa may iyong baruganan sa kininibayan sa mga ordinansa sa Sangguniang Panlungsod, sa Sangguniang Bayan, sa mga isekto mo kayo, para sa unang miyaging kuan nga isekto kayo, ikadawang puta na. Kininibayan sa mga tao nga inyong i-perceive nga medyo hintabang sa pikas, sa may bikil. Uyon mo, naamo mo'y approval, ili nga i-exalit sila sa Siokon o sa Sibuko or whatever. Sa sumala sa gihimo sa una pong administration, ako ba, usabi ko sa nag-uol sa unang biyapon. Although I was, in the very beginning, I was a supporter niya, o admittedly, o Governor Yibes. Pero ito nga iyan ang kumangay itong ipag-itsa sa Siokon, hindi mo gud angay sa isa nga. Diyan, dili ang pamilya ito isa sa Siokon. Kamu karon balitan, bisa to ulugi mo Governor, pero influential mo, maka-influence mo na. Are you in favor na kinimutawalay pag-isa? Bisa nakasala palitan? Katulad nakasala palitan, pwede ba inyong i-isa dito gapon ito sa Siokon? Na dili ang pamilya? Uno-uyon ba na? O kasala magaling inyo na lang i-floating dahil inyong pasatang sumong sa magaling rather than exiling o i-exile sila sa lugar. Sabi niyo na na? Ako na. Sige, ikaw na. Okay. Questions, ha? Third person. Kagaraning out of time. Maglisod tao sa'yo kung ano na kay it's the power of the governor. Ikaduha, katumayin ka nga, influensyado ka ita, waputa ka balog, unsa gyud paminaw, unsa pud kay importante, unsa pud kadili kay importante sa tao nga diha sa ibutang. No? So, we will leave that to the wisdom of the incoming governor. Ikaduha, unsa to, sir? Yo? Dahil sa ordinansa yun? Yes. Oh. Definitely, ito akong ordinansa nga natanggong nga computer ordinance, ako ito ipapasa, ramot sa akong mga kauban. Ako itong ipa-review karon. Pero hindi mo pa itong ipabalik ipabalik na ko dito para ma-transmit o balik. Ako, sa ako ko, galingon lang, ako itong butuhan. Amot lang ka sa akong mga kauban, muhangyo pa ko ani. Katong computer ordinance. Mo inhibit ko, sige. Pero, so far, katong mga uban nga gipang
gipang wala gipadasog sa kuan, wala dasunes sa ganung panlawigan karon. The same thing ako po tanaw sa punako, mo review ko, pero kung makayo and nasubay sa prinsipyo, no, sa atong review power niya sa ganung panlawigan, why not, no? And kanang mga gagmay and grammatical errors siguro nga imo pa yung ibalik dito for that. Pwede naman na makuan sa secretariat sa unang pananawigan. Usa agi sa politika, bisan is o buwas, ibalik mo ang tiro ordinansa. Mura botan. Usay mo na di na siguro ang ayan pa. Pero og ang substance sa balaod, mo medyo mabikil, siguro kinahanap ibalik. Pero I mean, so ang leniency among giingon, depende unya nga sa unsa makahatag kayuhan sa kadaghanan. Gago-hago bi ka ng is ug was ipabalik mo sa munisipyo. Open ako pasabot nga well I say leniency. Kana bang libo ka kayo technical na kayo ba? Nga ug makita gyud nga madawas la no libo dawaton. Ay sasaguli ang bayan pero abi mga abogado dito. Pero ang kinatibuk-an gyud nga ordinansa okay ra. Nga uli man grammar ang uban na yakwan na god, style na god niya sibi sa ordinansa. Okay. Ang importante ang substance. O sa ikasulti mo na? Panahon na bahin sa pag-review sa ordinansa, nga ko lang sole criterion, as long as the ordinance was enacted within the legislative prerogatives and power of the LGU concerned, wala problema. Ato nang aprobahan, no? Kaya may lain nga, kung in order ang pagama sa ordinansa, naa sa ilang gahom, nganong dili man nato aproban kana mga grammatical lapses sa ordinansa, dili man angay tukyon as long as masabtan ang kinatibuk ang wisdom or thought sa ordinansa, okay na nga dili kaya niyo lang pagdiktor og unconditional. Ayan pala babayin sa kini mga empleyado nga perceive nga supporter sympathizer sa pikas nga kampo. Insakto itong istorya na ito na napikit, it is an executive prerogative. Amo nang ihatag sa ni Governor Bertoy. Ako nasayon po si Mayor Bertoy, dili man po susama kanila ka vindictive o manidumtanon. So, makasalig tingali kita nga mayo ang iyang pag-handle niya nga issue. Abi mo nga pag-i-air na guna board kay ang concern ko sa katawhan nga kasama mo lang tao sa kang sumbong pero narin lang nga ikuan siya i-exercise mo si Rizal. So nalala ni Governor Bertoy ug ako akong balikon nga dili na sa vindictive, dili man tanon, so iyara nang ma-handle ang maong butang sa mayong pag-handle. Thank you so much, Board Member Boyli. Ba itong relationship sa local government sa Sangguniang? Ako, mobilibig ko ng wisdom sa consultation o dialogue. Dili ng confrontation. Kay masamok tana. Ang makasulbad na mao naman adit. Think what is right, not who is right. Di ba? So, kung may istoryahan ko sa mambugnaw ng lugar, dahil di kay abot patag radyo o abot patag other outlet aron lang mapagawas atong mga kaligot-got. Di mo kana yung konsultasyon, dialogo, mo yun ay sugbag yun ana. Naway kaduha, kaning bahay ng gipang labay, ato sang sugbangan itong gilabay daan sa una. Di ba? Kay daghaman ng role pa na mga pati panahon ng amatong pagagawan, gipang labay kami dito sa kag nagdaog na si tuwa pa sila. Nga pila ka tuig nga inagwanta. Ang uban mo, hindi na ganahan mamalik. Nga no, naminyo naman dito. Nakabit po. Hindi po. Naminyo ra. Napoy mga anak nila, ilang mga asawa, ka-eskwela na, dito ilang mga pamilya. Unang tanaw na to. Pero karon ilabay ng uban kay ikaw bookkeeper ka, example na to, bookkeeper ka, ilabay ka to syukon, dahil mong trabaho to, maglingkod na lamisa papaa kag lamok. Krimen ba na? Huwag trabaho, isulduan ni mong bookkeeper. Meaning, I don't know, sa wisdom sa atong executive department, kay ilang maning kakuhan. Pero para nako, atong tanaw ng usability sa empleyado. Di kay ato lang
basta na lang ilabay sa kontrapartido, ato pong tanawon. Patilawon po hinong nato sa kapait sa ilabay, di ba? Pero eventually, din po tayo hipokrito dito na pungot ang mga tawhana nga, labi naglibakon ka, sus, pastiglan. Kini, kabalo sa gigo ako makalingkod ani. Nahitabo, pre, sumiyagi mo god nga. Makita na mo kay sige may katuig at tumisyokol kay, journalism seminar. Makita ba ito mga biyardo? Why, trabaho? Pero sige nga daw, field do. Tinod. That is nonsense eh. That is prepostero. Ako naagi ko na, sa Nico pa ko, na po yung mga empleyado bilang motokol, ipanglabay bitog laing sa ofices. Pero sayop na, o ilabay ng mga the same gyapon ang iyang trabaho, nga naka-perform gyapon sa siyang trabaho, kana okay na. Para sa una, o ikaw accountant ka, himuon kang billing clerk, that's another story. Nagdawat siya o sweldo nga dako kayo niya yung trabaho, gamay kayo. Pero, na. lakbit ko na. Pero, og hindran sa usa ka governor-elect or sa kasamtang administrasyon, kana, lahi na. kaya na politika, gyapon siya, sa iya panarbaho, isip, petan, kuhan siya. Chief of Office siya, or Assistant Chief of Office, dako kayo ng hindran sa usa ka administrasyon. That has to be, saber, isas lain. Ano? That's another, pre, nahitabo mga nas panahon sa gipulihan ng guwan, napil man ko sa, kanang istorya bitaw sa ilabay, sa ipabilin. Okay, o klaro, blatant ang iyang violation. Empleyado siya niya, mamultika siya, kana mo yan natin ilabay. Pero nasadaan lang ng tawhana o bayhana o empleaduha tungod sa hearsay o istorya niya, influensyado ang istorya niya, di ra po tinuod, kana sakit kay nas dugana, mura kag napriso bitaw kag wagay sala nga nahimo. So ako i-suggest nila nga dunay committee or nabay tao ba nga grievance committee? I don't know, basta kay balik ko na mo, dili na among kaakuhan. Pero kana bang gitawag win-win situation ba? Kana wag hinuwayng mga pero katong klaro gyud di kay ilabay papaon gyud nato og klaro yung sala na yang gihimo. Okay, thank you so much, Board Member Boyli. We will hear the wisdom of Board Member-elect Romulo Soliva. Katong pangutana ninyo ganina nga stricto ba ko? Kay siguro na. Nako na dunggan diya katong yung ipanglabay og dili. Kung regular ka in the position, kung nagtrabaho lang ka sa imong tinawag mo posisyon, nga namang i-transfer ka. Pero daghan ang mga regular nga wala mo trabaho sa ilang posisyon nga gi-applyan. No, to ako no sa mga asa pa kana, nadungog-dungog lang ako no. So ibalik na sila sa posisyon nga unsa ilang gi-applyan. Pananglitan og kuan ka, patataog kananero ka, di ka manero ka, utility ka. So dili man na distrikto. Kabahin po sa being a legislative no, naka-experience ko sa UNADIT sa Dipolog. Nga doon ako'y ordinance nga simple nga ordinance pero tungod siguro in politics, no example doon ako'y ordinance sa parking area sa kanang sa airport. So nagama kog ordinansa diya bahin sa bayronon sa mga parking fee. Na-approve na siya. Naon sa mahitabo nga daghang complaint sa mga katawan nga medyo mahal-mahal ko no. Ni padala sila letter kay ipareducean. So I make an amendment. Reduction amendment reducing the rate. Pag abot sa sanggunihan, naon sa mahitabo nga gi-deny man wala man nila studying amendment man to sa rate nga i-reduce, gi-question man niloon ang title nga na-approve naman on the first ordinance nako. So istikto sila in another way ba nga pagig politics. Nya doon na po usa ka buok ordinance no in the city ang kaning retirement benefits sa city government kung gusto mag-retire tawag karon IRS. Naka-receive ng uban mga 2 years na to naka-receive na ang mga empleyado. Lately nakadawat mi og itong denial ba to para sa ordinance nga dili ko mo qualify nga in fact the president na maguto nakadawat na to o duha ka higayon nakadawat ang gusto mo avail og early retirement nga makadawat po sila benefits sa separate benefits sa city, separate po tong sa GSIS. So gibabagan ni noon nila nga kaduha naman gani nakadawat kaduha ka gayon na. So sila istikto paagi pero tan-aw na to ang substance katong giingon ni Part Julius nga ang substance tan-aw na to labi na sa bang municipality nga wa ra ba po yung mga lawyers nila no na sila mga legal counsel pag review pero ang substance atong tan-aw. Thank you.
Sa mag-ingon ninyo nga, kung asa siya na trabaho, asa siya, ano siya uli? Pre ni Edith. Naasa sila ba pero pag magamit tayo sa di ba magamit ang iyang balag naman siya sa information? Information ka no? Naasa sa media, information ba? Uya, naasa sa library. Nalira pa ibaw na siya mo pakit-pakit yung libro. Tapulali, hindi mo sa library. Ano, sibo man kayo information officer mo sa library. Wala na tayo panahon, ngayon na tagparting. Hindi kami, ay parolin nyo ka. Kung sa inyong ikuhan, ibalik ninyo. Kung nasa siya, sa lalo pag-ipuyan mo, balik ninyo mga. Konsyal Ruben Licorio, please, wala na tayo panahon. Mga tagparting statements sa atong mga bisita karubutaga, unya rata mag-away. Okay? Human sa atong programa. We'll start with Attorney Julius Tupikit, please. Daghang kayong salamat, Bit. Yoyo, Ruben, ni Paul James, sa atong mga technician. Pasalamat mig dako nga gihatagan mig oportunidad nga mohatag sa among gamay o pagpadayag sa among mga hunahuna kabahin na unya sa among pagpanarbaho isip mga board members elect sa Segundo Distrito. And ako po ni kay gayunan na makapasalamat sa katawhan sa Segundo Distrito sa Dakbayan sa Dipolog o sa Tibok Lalawigan sa Bocas del Norte sa pagsuporta sa milabayng eleksyon o dili na mo ikasaad pero among paningkamutan nga ang gikinahanglan sa atong kinabag-ang doon sa katawhan sa Tibok Lalawigan sa Bocas del Norte atong mahatagan og maayo nga serbisyo pinaagi sa maayo nga panggobyerno. Daghan kayong salamat tong may buntag. Okay, thank you so much, Attorney Julius Tupikit. We'll go to Board Member-elect Romulo Soliva. Daghang salamat dit no, daghang salamat po sa ni James Paul Hocolan, ni mo pre Ruben Licorio konsehal og sa akong mga kauban di nga bagong napili pagka-board member. Daghang salamat kaninyo sa inyong kapihan sa Dipolog karong oras nga apil ako sa inyong imbitasyon. Og usab salamat sa higayon nga magkapadanghat ko sa katawhan sa Zamboanga del Norte labi na sa Segundo Distrito sa dako akong pasalamat nga pagpili nila isip usa ka board member sa sangguniang panglalawigan sa Segundo Distrito. Salamat kanyong tanan mga katawhan ko sa Segundo Distrito ug sa tang Naminaw kay dili matukip ang akong kalipay sa inyong pagpili nako. Sa ikaduha, akong ipahibalo kaninyo nga ang akong pagserbisyo niya kinising-kasing nga ako yung serbisyohan kay ako inyong gipili pagka board member. Dahil salamat kayong tanan mga katawhan sa Segundo Distrito. Maayong buntag. Okay, salamat kayo Board Member-elect Romulo Soliva. And then we'll go to Board Member-elect Crisologo de Sierdo. Usbon ako pagpasalamat ang tanang panelist nining atong nadungog na nga programa Kapihan sa Dipolog sa paghatag o tsansang oportunidad nga kami makapadayag sa among mga buluwanong una parte na sa unya sa amuang pagpanerbisyo isip board members. O akong balikon pagpasalamat ang tanang katawhan sa Segundo Distrito sa Tibok Probinsya sa Bocas del Norte sa ilang paghatag sa dakong pagsalig sa mga kandidato sa Liberal Party. Ang amo lamang kaistorya nga dili kami mga superman. Dili kami makahatag og perpekto nga pagpamunuan kay wala may buta nga perpekto sa katong kalibutan apan kami maningkamot nga makahatag kami og tinuray nga pagserbisyo proyekto sa katawan pinasibo sa among gibarugan nga prinsipyo kining limpyo nga panggobyerno tungod kay wala kami laing tumong mao ang pangkatalimbanong kayuhan. Salamat. Balaknon kay siya. We'll go to the last but not the least, Board Member Boyli. Although ganyan among trabaho, legislation mo gini. Pero sama sa mga rallies nga among gisaad, mo bisita po mis mga barangays na within our districts, kay district na mo. Kay tanaw po na to kung sa pag kinahanglan na dito. Kay pasalamat beta kay kining mga kabaranggayan mo bepoy nagluklok na to dia ang atong posisyon karon. So di modo sa kwan pa ato na pumput silang tan-aw na atong bisitaan sila. So umabot panahon. Thank you so much, Board Member Ronilio Boyli. From the panel, Konsehal Ruben Licorio. Salamat kayo sa mga bisita, sa atong mga board members nga misalong sa atong imbitasyon. Salamat o ginawat pa nga sa sunod mong imbitasyon o namli magaling, pwede mo anhin mo din ano ko panayag sa inyong huna-huna bayan sa inyong kapilibisyo. O pasalamat po kayo ang Kapihan sa Dipolog Konse Ides. Iuli sa iyang... Maghilam na ba?
Paul James. Fiscal, congratulations to Edith kay sa level, provincial level, na siya American Book Shield, na iyan ang effort funded by the American US Embassy. So, yan na, nasa project din ha, and then, congratulations mo. And then, happy birthday to Sir Jun Honyo. Basta kay Jun to siya, abot karon ba? Basta kay Jun. Basta kay karon sa Manaha. Jun Honyo. Amo ba? Okay, so wala nang kitay panahon. Kabaw niya ito mag-away. Wala na tayo panahon. Salamat kayo sa atong mga bisita karong butaga. Board Member-elect Julius Topikit, Board Member-elect Romulo Saliva, Board Member-elect Attorney Crisologo Desierdo, and Board Member-elect Renilio Boyli, kauban si Paul James Hocolan, absent si former Congressman Attorney Rosilio Matoy Barinaga, absent po si Edgar Soronda kay Tuas Hospital, si Helen kay iyang gipalabian. Salamat kang Taxi Lumba, salamat kang Danny Luod, o ingon man sa ato ang station manager nga si Mr. Richard Villaronte. Good morning ato kang Langli o ka Angela nga naminaw kuno karong buntaga. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o hinaton ta karong Domingo pohon. Maminaw na usab kamo sa kapihan sa Dipolog. Kini si Edith Pahintito mo mingon kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Happy Sunday. Sama kausapan inyong